Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz, topic namin for our devotion. Ngayong araw na ito ay pumapatungkol sa mga consequences na mga nagawang kasalanan ni Haring Solomon. Alam naman natin na ang ating Diyos na sinasamba ay hindi siya nagpapalagpas ng mga kamalian natin, kundi lahat ng mga kamalian natin, mga pagkakasala ay may kalakip ito na mga pagtutuwid at mga kalakip na mga consequences pagdating sa ating mga pagkakasala. So si Haring Solomon na tunghay natin sa nakaraang devotion na siya bilang hari ay nagkaroon ng 1,000 asawa at yung 700 doon ay mga asawa at yung 300 ay asawang lingkod. At dahil doon na nagpatayo si Haring Solomon ng mga shrine, ng mga sculpture na mga Diyos-Diyosan ng kanyang inibig. So hindi na talaga inibig ni Haring Solomon ang Diyos, kundi siya ay na-divide yung heart niya pagdating sa paglilingkod sa ating Diyos. So matatagpuan natin ang ating devotion sa 1 King chapter 11 verse 9 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi dito, kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 ulit, at siyang nag-utos sa kanyang tungkol sa bagay na ito, na siya huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. So ang Diyos na nagpakita sa kanya ng 2 beses na hinayaan na humingi si Solomon ng kung anumang mga bagay, at dahil doon wisdom ang hiniling ni Haring Solomon, at sa pamamagitan nun, yung wisdom na meron si Haring Solomon ay hindi niya rin nagamit at hindi niya rin talagang napagpatuloy, Ibig sabihin, sa pamamagitan nito nagalit ang Diyos dahil inabandon na ni Haring Solomon yung wisdom na ibinigay sa kanya ng ating Diyos. At syempre, itong wisdom na tinutukoy ng ating Diyos dito sa Bible verse natin ay continuous practice to sa ating buhay. So yung wisdom, it is ay applied knowledge na kung saan yung kaalaman o mga pagsasanay na kung nasa isip lang lamang natin at hindi natin to wino-work out para sa ating buhay, ay nananatili lamang itong knowledge at hindi ito wisdom na maituturing. So dito ay kailangan natin maunawaan na yung totoong wisdom ay nanggagaling sa Diyos, at syempre ina-apply yon sa ating buhay. At syempre yung kingdom ni Haring Solomon na pinagharian niya ng 40 taon ay nagwakas at nahati yon sa iba't ibang tribo, Ibig sabihin, si Haring Solomon ay pagtapos niya ay nahati yon. At sabi nga dito, kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo, tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayon may hindi ko ito gagawin sa iyong mga araw alang-alang kay David na iyong ama, kundi agawin ko ito sa kamay ng iyong mga anak. So dito talagang ang Diyos na rin nagtakda ng consequences kay Haring Solomon dun sa kanyang mga nagawa. So nangangahulugan na yung judgment ng ating Diyos ay matuturing na makatuwiran dahil kahit ang kanyang mga anak ay hindi niya pinapalampas pagdating sa pagkakasala. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.